Praise the Lord. Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa titulo ng ating topic for this week, Friday na tayo at ang titulo ng morning revival natin for this week ay The Blessedness of Those Who Mourn, of those who are meek, and of those who are the peacemakers, called the sons of God. Yan, tatlo ang binanggit. Mourn, meek, peacemakers. Lahat ng yan ay mga katangian ng tao ng kaharian. Dapat ganyan tayo. Ang schedule natin ngayon ay week 2, day 5. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Pursue peace with all men, and sanctification without which no one will see the Lord. Amen. So yan yung mga Bible verses natin ngayon. At ang gusto natin bigyan ng pansin dito sa day na ito ay yung peacemakers. Peacemakers. Kaya binabanggit dito, ang mga peacemakers ay tatawaging anak ng Diyos. Kung hindi ka peacemakers, anak ka rin ng Diyos, pero hindi ka tatawaging anak ng Diyos. So yun ang ibig sabihin. Mas mataas yung tinatawag na anak ng Diyos. Kasi tayo, hindi naman tayo nagpapakilalang anak ng Diyos madalas eh. Pero kung tagapayapa ka, sasabihin nila, ay, anak talaga ng Diyos ito. Tagapayapa. Sa gitna ng kaguluhan, gumagawa siya ng kapayapaan. Yan ay isa sa pinakamataas na katangian ng anak ng Diyos. Hebrews 12:14, pursue peace. Ang ibig sabihin, naghahabol tayo sa kapayapaan. Hindi tayo magugulong tao at hindi tayo nagsasanhi ng mga gulo. Kundi, ang hinahabol natin ay kapayapaan. Ang ibig sabihin, kung nasaan ang kapayapaan, dun tayo nandun. Amen. Those who are strict with themselves, merciful to others, and pure toward God are peacemakers. So maganda itong peacemakers. Tatlo ang binanggit niya. Strict with ourselves. Mahigpit tayo sa sarili natin. Hindi tayo mga taong pabaya o bulagsa. Merciful to others. Maawain sa mga tao. Ano pa? At pure toward God. Dalisay sa harapan ng Diyos. Pag meron ka nitong tatlong ito, ikaw ay peacemakers. Tagapayapa ka. They do not like to offend, hurt, or damage anyone. To be a peacemaker does not mean to be political, which is falsehood and hypocrisy. We must be righteously square, not politically round. So, naiintindihan niyo ba yun? Dapat ikaw daw ay isang matuwid na parisukat, square parisukat. Hindi political na bilog. Ano ba yung mga pinagsasabi na yan? Kasi ganito siya. Pag sinabi kasing square, ano siya, hindi siya flexible. Square yan. Pag sinabi, ay square yan, mag-ingat kayo dyan. So hindi siya nagbabago. Kung ano yung alam niyang tama. No, yun talaga ang gagawin niya o ipipilit niya. Square siya eh. Ganun na square. Hindi mo siya mababago. Oo. Pero sabi niya, kung square ka, dapat righteous ka. Ang problema, square ka nga, hindi ka naman righteous. At ang mga righteous, mas maganda kung square. Hindi sila dalawang muka. Yun naman mga political, ito naman yung mga mapagkunwari na tao. Kunya-kunyari lang yan, na bait-bait o good, pero hindi totoo yan. Okay? At ang masama pa, round sila. Kumikiling kung saan yung nakakarami, doon sila pumupunta.
So, ganyan yung mga politically round. Basta makakuha sila ng pabor, wala silang pake. Tama, mali, okay lang sa kanila. Ganyan naman yung mga politiko. Kung saan sila makakakuha ng pabor, dun sila babaling. So, hindi pwede yung ganon. Kung peacemaker ka, hindi ka pwedeng ganyan. Dapat righteous ka rin. Amen. Amen. The New Jerusalem is square, not round. Although we are righteously square, we are still merciful toward others. Okay, so yun yung ano naman, yung mahirap gawin. Righteously square, pero dapat maawain ka rin sa iba. May awa ka rin. Hindi komot, tama ka, hindi ka na magbibigay ng awa sa iba. Basta ganyan. Kung tutusin yung mga judge sa korte, hindi pwedeng merciful din yan eh. Hindi pwedeng may awa. At sa kanila, ang ipinatutupad nila, kung ano yung tama. Walang awa yan. Ganon din yung mga sundalo. Hindi yan marunong maawa. Pagkalaban, talagang papatayin nila. Hindi pwede sabihin na naawa ako. Pero sa loob ng kaharian, importante na marunong tayo maawa sa iba. Bagamat minsan, kitang-kita mo na mali sila, wala sa katwiran, mali ang ginagawa, matapang pa. Anong gagawin mo? Dapat may awa ka din sa kanila. Ang awa natin, madalas sinasagawa natin sa pamamagitan ng panalangin para sa kanila. Panginoon, maawa ka sa tao ito. Hindi ka magsasabi sa Panginoon, Panginoon, alam mo naman kung gaano ka gulo itong tao na to. Sinusumbong mo lang. Pero hindi ka nananalangin ng isang panalangin na may awa para sa kanila. Anong klaseng peacemaker ka kung gano'n? Hindi yan karakteristik ng isang peacemaker. Amen. This enables us to be pure toward God and to see Him. Gusto mo ba maging dalisay at makita ang Panginoon? Dapat may awa ka sa mga kapatid. If we are such a person, spontaneously, we will be peacemakers. Instead of fighting with others and hurting them, we will always maintain peace with those with whom we are involved. Amen. So yung buhay naman natin minsan maliit lang yung mundo natin. Lalo na kung nasa loob ka ng eklesiya lokal, hindi naman marami minsan tao dyan. Kaya mini-maintain natin yung peace natin sa lahat ng tao. Hindi namimili. Ganun ang ibig sabihin ng peace. Ang peace, yung hindi yung peace peace tayo. Hindi, ito ay isang attitude na espesyal na galing sa Panginoon. Na kung saan napapanatili mo na ikaw ay mapayapa. Mapayapa ka. At tagapagpayapa. Pwede rin natin sabihin yun. Peacemakers kasi, ang ibig sabihin ng peacemakers ay tagapayapa talaga. Ganun, tagapayapa. At kung minsan, maski sa mga unbelievers, dapat tagapayapa rin tayo sa kanila. Maganda nga yan eh. Kasi ang pagiging tagapayapa ay nagbibigay ng impression sa tao na tayo ay anak ng Diyos. Saan ba manggagaling itong term na tatawag sa iyo ng anak ng Diyos? Madalas, ito ay galing sa mga unbelievers. Hindi naman yan sa mga kapatid natin sa church lang eh. Sa mga unbelievers. But syempre, sa church, ito ay isa ring pagpapatunay na tayo ay totoong anak ng Diyos. Dahil tagapayapa tayo. Amen. Those who are peacemakers will be called the sons of God. All the sons of men fight against one another. But the sons of God, like their heavenly Father, are peaceful and always make peace with others. Romans 12:18 says, if possible, as far as it depends on you, live in peace with all men. So, live in peace with all men. Lahat ng tao dapat ba
makisama ka ng may kapayapaan. Huwag mong patulan. Isa sa pinakamaganda, huwag mong patulan yung mga ugali nila. Kasi pag pinatulan mo yung mga ugali nila, magkakaroon kayo ng trouble. Pumapatol ka eh. Pero dahil tayo ay mga anak ng Diyos, hindi natin sila pinapatulan at pinananatili natin na tagapayapa tayo at hindi tayo lumalaban. Halimbawa, nagsiga ka, sabi ng kapitbahay mo, ayaw namin na may siga. Sasabihin mo ba, problema nyo na yan. Wala akong magagawa. Kailangan sigaan ko to. Ano to, madumi to. Wala. Hindi. Sinabi niya, ayaw nila na may siga, patayin mo agad yung siga. At humingi ka ng pasensya. Pasensya na po kayo, alisin ko na. Ganyan, minsan may nangyari sa amin dito. Nagsiga kami sa likuran. Hindi ako nagsiga, yung nakatira dito nagsiga sa likuran. May isang bahay na malayo naman sa amin, na nakita niya yung usok sa malayo, pinuntahan kami. Bawal magsiga dito, sabi. So agad-agad pinapatay ko yung siga. Wala na marami pang wala nang hindi naman pumupunta sa kanila. Nakita lang niya yung usok. Siguro inisip niya, baka maging sanhi ng sunog. Ganon. Yan, ganon. Simple lang. Kung papatulan mo pa yung mga yan, siyempre yung old life natin, pumapatol. Pag ako old life ko, ay nako, hindi ko papansinin yan, arte-arte mo. Pero ngayon, peacemaker na tayo. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Nais natin ipakita sa mga tao na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng tagapayapa, pagiging tagapayapa. So, yan lang naman eh. Wala namang mawawala sa atin eh. Tingin ko mabuti pa nga yan eh. Wala tayong kaaway. Di ba? Pag ikaw ay tagapayapa, wala kang kaaway. Lumabas ka man ng gabi somehow mas safe ka kasi wala kang kaaway eh. Ganun yan. Maglakad ka man sa daan, wala kang kaaway. Peace, peace, lahat. So, hindi lang sasabihin nila na, ako, mabait na tao yan. Hindi lang yun. Sasabihin nila, anak ng Diyos yan. Amen. Amen. However, this keeping of peace should not be merely an outward behavior. That is politics. We have a nature that makes us strict with ourselves, merciful with others, and pure with God. Because we have this nature, we spontaneously keep the peace with others. This will cause others to say, these are truly the sons of God. No, yung mga tao magsasabi niyan. So, binanggit uli yung tatlong bagay dito na sinasabi sa atin. Sabi niya, strict with ourselves. Strict tayo sa sarili natin. So, ang ibig sabihin nito, hindi tayo gumagawa ng mga ikakagalit, ikatitisod ng iba. Stricto tayo sa ating sarili. Hindi tayo gumaganti. Yun ang ibig sabihin yan. Kasi yung mga gumaganti, ito ay hindi stricto sa kanilang sarili. Wala tayong ginagawa para gantihan natin yung tao. Naalala ko, ito, nadinig ko lang naman tong kwentong ito. Sa isang lugar na meron tayong meeting hall, merong nakatirang tao sa tapat na may katungkulan, pulis o bodyguard ng kung sinong politiko na siga-siga, matapang. Ganun, matapang daw sa lugar na yan. At anong nangyari? Madalas na binabantaan niya yung mga tao doon sa church. Huwag kayong paparada sa tapat ko. Huwag yung gagawin niya. So natatakot yung mga kapatid sa kanya. Kasi kilala siyang tough. Ganon. So, at para mainit yung dugo niya sa mga kapatid sa church. So, ganon. Tapos sa isang araw, nagkasunog doon sa lugar. Nagkasunog. Meron siyang kotse. Hindi na niya mailabas yung kotse niya. Malapit na yung apoy doon sa lugar nila. Hindi niya malaman siya niya idadalhin. Yung mga kapatid lumapit sa kanya, Sir, ipasok niyo dito sa tapat na lang sa garahe namin. At baka mahagip pa kayo ng bumbero dyan.
Ganun ang ginawa ng mga kapatid. Nahipo siya. Alam niya na itong mga taong ito ay minamaltrato niya. Pero sa ganyang panahon, biglang napakabait ng mga tao na to. Inano pa ako, tinulungan pa ako, binigyan pa ako ng lugar doon sa lugar nila. So yung tao nahipo siya. So nung sumunod na mga pangyayari, hindi lang naging mabait sa kanila, kundi yung mga tricycle daw na humaharang-harang doon sa gate ng church. Pinagsasabi niya, huwag kayong humarang-harang diyan. Huwag yung barahan yung gate ng naging protector pa natin. Pero hindi naman natin kailangan yung ganyan. Pero ang point dito, hindi naman natin ginagantihan. Hindi natin siya ginagantihan. Ito ay stricto tayo sa sarili natin at maawain tayo sa iba. So naiintindihan natin, yan yung peacemaker. Stricto sa sarili, hindi ka na gumagante, at kinakaawaan mo pa yung iba. Imbis na gumanti ka, hindi. Gumagawa ka pa ng mga bagay na mas pabor pa sa kanila. Ganda itong sinasabi sa atin. Pero, siyempre, lahat ng ito, mga kapatid, hindi mo magagawa sa natural na buhay mo. Ito ay peace na nanggagaling sa Diyos. Kaya yung Diyos natin ay God of peace yan eh. Di ba? Kung tawagin siya ay God of peace. Amen. Pag ikaw ay tigmak ng Diyos, puno ka ng Diyos, ikaw ay magiging peacemaker. Amen. Amen. Okay. The kingdom people do not sow seeds of discord. Instead, the kingdom people are peacemakers. They make peace among men. Discord. Walang discord. Hindi tayo gumagawa ng mga discord. Lalo na sa church, dapat walang discord. Kapag meron kang natatagong discord, hindi ka magiging payapa sa Diyos. Ano ba yung discord? Yung hindi mainam na relasyon sa tao. Yun yung discord eh. Yung relasyon hindi mainam. Putol na relasyon. Discord eh. Hindi nakadugtong. So, minsan sa church may mga ganyan eh. Merong hindi mainam na damdamin sa mga kapatid. Tinatago sa loob. Taon na umaabot. Hindi tinutuos. Pero naglilingkod naman sa Panginoon. Meron palang ganyan. Discord pala patid pala yung kordon mo. Brother. Tinatago mo, nag-iinarte ka lang na masigla at fresh. Pero sa loob, meron kang ganyan sitwasyon. Amen. So, wala kang peace sa sarili mo. Paano ka magiging tagapayapa? Ikaw sa sarili mo, wala kang peace dahil meron kang discord sa mga kapatid. Sa totoo lang, ayoko ng ganun. Minsan, sa church, meron din mga nagagalit sa atin minsan eh. Hindi naman mawawala yan. Nasasagasaan natin. Pero pag nalaman ko na merong sama ng loob sa akin o tampo, pinupuntahan ko, kinakausap ko. Ganon, hanggang mawala na yan. Baka i-post ka pa sa Facebook niya, mahirap na. Galit sa'yo, hindi masabi. Pinopost ka sa Facebook. Di ba? So, merong ganyan. Ay, wag din natin gawin yung ganyan. Pinakamainam, makipag-ayos na lang at hanapin ang kapayapaan sa mga kapatid. Ganon. Huwag natin gamitin yung mga social media na yan para ilabas yung ating mga sama ng loob. Minsan tuloy yung mga nakakabasa. Sino ba yan kasi? Sino ba yan? Humahaba lang. Naghahanap ka ng sympathizer. Amen. There is no peace in the present age. People everywhere are scheming and struggling against one another. They're backbiting and favoring one another. There is discord in every group and family. There is discord among people.
There is discord within people. There is much self-blame, self-hatred, indignation, discontentment, restlessness, and uneasiness within man's heart. Naku, napakahirap. Itong mga bagay na itong minsan umiiral sa loob natin. Maski sa believers, mayroong mga ganyang bagay. Uneasiness. Uneasy sila. Hindi sila kontento. Sa kanilang sarili yun. Ito sinasabi, sa mismong puso mo may ganyan ka. Paano ka maging peacemaker? Di ba? Wala kang kapahingahan. Restlessness. Discontentment. Hindi ka kontento sa buhay mo. Indignation, meron kang puot sa loob mo na nakatago. Sa labas, nakangiti ka. Pero sa loob mo, meron kang puot. Minsan, nginingitian mo yung isang tao, pero sa loob mo, meron kang puot, sentimento na hindi mo, na nadideal sa loob mo. Diba? So, hindi ka magamit ng Panginoon para maging tagapayapa. Dahil sa sarili mo mismo, wala kang kapayapaan. Kala natin maliit na bagay ito. Pero darating ang panahon, pagharap mo sa luklukan ng Panginoon, bubuklatin ng Panginoon yung puso mo. Ito ang puso, ito ang klase ng puso meron ka. Hindi mo tinuos sa panahon ng biyaya. Makatakot. Kaya nawa, panatiliin natin ang ating sarili na libre sa mga ganitong bagay na binabanggit dito. Self-blame, self-hatred. Isipin mo, sarili mo, kinamumuhian mo. Huh? Hindi naman masama yung makita mo sa liwanag minsan yung sarili mo na masama ka. Pero ang layunin noon ay para tuusin mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. No? At i-apply mo ang kanyang dugo, i-apply mo ang kanyang kapatawaran, maibukod ka mula sa ganyang sitwasyon. So yung mga binanggit dito ay kontra sa peace. Pag wala kang peace, hindi ka maging tagapayapa. Within man, there is also the battle between reason and lust. Kasi tisod tayo sa loob natin merong pita. At yung pita, nakikipaglaban sa katwiran. May katwiran ka, pero yung budhi mo naman patuloy kang inuusig dahil sa pita. Di ba? So kaya naglalaban sa loob natin yan. Okay? His conscience is full of condemnation. Man wants to be good, to do good, but he cannot stop indulging in sin. Lalo na tayo mga believer, gusto natin gumawa ng mabuti, pero nahuhulog pa rin tayo sa pita. Sa pita ng laman. Merong indulgence sa loob natin. At yung indulgence na yan, ay yan yung parang lumalamon sa atin. Yan yung hindi mo mapigil na pita dahil sa pagiging natisod. Amen. Amen. As a result, man has no peace in himself. Furthermore, there is no peace between man and God. Man has gone astray from God and even opposes God. Colossians 1:21 speaks of those who are alienated and enemies in their mind because of their evil works. John 3:36 says that the wrath of God abides upon him. Therefore, there is no peace between man and God. Amen. Kaya, kailangan tuusin natin mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na nag-aalis ng ating kapayapaan sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, tayo ay mga natisod na tao. Ang dami nating problema. Ito, yung binabanggit dito mga kapatid, ay hindi babanggitin ito ng speaker natin. Kung siya mismo hindi niya ito naranasan.
tao din ang nagsasalita dito. No? At kung siya nararanasan niya ito, pinakikita niya na ganyan din ang karanasan mo. Wala kang peace sa sarili mo. Merong hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng Diyos. Meron kang pita. At meron kang poot sa loob mo. Ang dami. Kaya ang hirap maging tagapayapa eh. So, mahirap talaga to. Nababasa natin ito, pero hindi siya ganun kadali. Na sinasabi dyan, mapalad o pinagpala ang tagapayapa. Diba? Sapagkat tatawagin siyang anak ng Diyos. Ang simple ng pagkakasalita, pero nung inelaborate siya, nakita natin hindi ganun kadali. The Lord Jesus came to the earth as the Son of God and brought peace to men. Ito ang maganda. Wala tayong kapayapaan, tayo at sa Diyos, tayo at sa sarili natin, tayo at sa tao, wala lahat. Pero may isang dumating upang dalhin ang kapayapaan sa atin. At ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos. He made peace among men and peace between men and God. Di ba? So, ang Panginoong Hesus, ni-reconcile niya tayo sa Diyos. Inalis niya yung hidwaan sa pagitan natin at ng Diyos. Sino nag-alis niyan? Ang Panginoon. Hindi lang nga hidwaan eh. Sabi ng Biblia, tayo mga natisod ay naging kaaway ng Diyos. Wow, kaaway pa tayo. Ano tayo magkakaroon ng peace sa kaaway natin? Pero dumating siya. At siya ang gumawa para tayo ay ibalik sa Diyos at i-reconcile, ipagkasundo tayo sa Diyos. Di ba? Pag nagkasundo na, di ba yung mga tao dati magkaaway? Pag nagkasundo, shake hands. Okay na tayo. Pero yung peace na dinala ng Diyos, yung reconciliation, totoong reconciliation yan. Inalis niya yung mga hidwaan na meron sa pagitan natin at ng Diyos at nagkaroon ng pag-ibig, nagkaroon ng pagkakasundo, nagkaroon ng kapayapaan. Amen. Amen. He is the peacemaker. So si Lord yan. Siya ang tagapayapa. Therefore, someone living in the kingdom of the heavens must also be one who makes peace among men. Hindi lang sa harapan ng Diyos, maging sa pagitan ng mga tao. Pinagkasundo niya. Kaya may isang paglalarawan na siya yung cornerstone eh. Ang ibig sabihin ng cornerstone, siya yung nagko-connect ng dalawang bato na parehong square. So, kinonect niya yan. So, ang Panginoon ang connection natin. Inalis niya ang kapayapaan at dinala niya tayo sa loob ng pagkakaisa. Itinayo niya tayo ng sama-sama. At tinayo niya tayo sa loob ng pag-ibig, sa loob ng pagkakasundo. Diba? Maring bago ka na-save, at bago na-save yung kapwa mo sa church, dati kayo magkagalit. Pero nung pareho kayo na-save ka, na-save din siya, nawala na yung galit. Nagkaroon ng kapayapaan. Di ba, sabi nga ni Brother Lee, nung araw, meron siyang poot sa mga Hapon. Kasi nung panahon ng gera, tinorture siya ng mga Hapon. Kaya galit siya sa mga Hapon. At nadinig ko, marami mga Pilipino galit sa Hapon. Sapagkat nung nagkaroon ng Second World War, marami mga ginawang hindi maganda ang mga Hapon. Pero sabi ni Brother Lee, nung nakita niya yung mga believer ng mga Hapon, yung mga kapatid ng mga Hapon, nakita niya, wala siya naramdaman na galit. Sino ang gumawa niyan? Ang Panginoon. Ang Panginoon lang ang may kakayahang gawin yan. Na ipagkasundo o pagkasunduin ang dalawang dating magkagalit. Peacemaker talaga si Lord. Amen. Amen. So, He can live in peace with all men. That is the Lord. And He can give peace to all who contact Him. The blessing for the peacemakers
is to be called sons of God because they make peace with the Son of God. Amen. So, kailan ka naging o tatawaging anak ng Diyos? Kung ikaw ay puno ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ikaw. At kung puno ka rin ng kapayapaan sa pagitan ng tao at ikaw. Then, sasabihin ng mga tao, ito ay isang anak ng Diyos. Wow! Ito ay glory sa Ama. Glory yan sa Ama. Pag sinabi ng tao, nakita nila, peacemaker. Ito. Ayun ang mga nandiyan dyan sa meeting hall na yan, mga peacemaker yan. Glory yan sa Diyos. Sapagat ko sabihin ng mga tao, yung mga pumupunta dyan sa meeting hall na yan, mga basagulero, ng aaway, nananakit, yan ay isang kahihiyan sa ating Diyos. Pero naniniwala ako, may mga panahon na mas kinaligtas na yung iba, medyo ganyan pa rin sila. Pero mag-intay tayo, babaguhin din naman ng Panginoon yan. Habang lumalago sa buhay, natatransforma, nababago, nasasanctify, gumagawa ang buhay sa Kanya, nababago siya. Kumisan sa loob ng sambahayan, meron din mga tao, nakapatid naman, pero nagkukos ng trouble sa bahay. Pero sa pagdaan ng mga panahon, nababago din yan. Nababago. Nadadala na niya yung kapayapaan sa sarili niyang sambahayan. Meron naman mga padre de pamilya, nagkukos ng trouble sa kanyang family. Believer na. O hindi pa believer, minsan, nakukonsume yung buong family niya pag nandyan siya. Yung kanyang ugali, hindi nakakatuwa. So, minsan, nadinig ko yun. Sabi niya, pag si tatay nandito, ang gulo ng pamilya natin. Mabuti pa kung hindi siya dumadating. So, nakakahiya. Pero isang araw yung tatay na saved, naging kapatid, at unti-unti na bago na. At ang pinakamalakas na pagbabago na nakikita, mga kapatid, ay ang kapayapaan. Maniwala kayo. Kung wala tayong Panginoon, lahat tayo magugulong tao. Walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa kapwa natin. Sa mismong sambahayan natin, walang kapayapaan. Mag-asawa, walang kapayapaan. Away ng away. Walang peace. Nakikita ng mga anak. Di ba? Ano pa? Magulang at anak, walang peace. Nakikita ng buong kapitbahay. Pero gumawa na ang Panginoon, gumawa na siya. Unti-unti nilalali niya yung kapayapaan para magmukha tayo mga anak ng Diyos. Amen. 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 So there are strife and discord in the church, o sa church naman to, because the church lacks peacemakers. If we do not have peace with others, we cannot have peace with God. Because the Lord made peace among men and peace between man and God, we must do the same in order to be called sons of God. Amen. So sa church naman ito. Minsan walang peace sa church kasi walang mga peacemaker eh. Walang gumagawa upang ayusin ang mga gusot sa church. Dapat mayroong mga ganyan. Kaya lang, minsan ang nangyayari, nagkakampi-kampi. Kaya lalong nawawala ang peace. Dapat huwag tayo magkampi-kampi, manalangin tayo, gumawa tayo ng mga pagsasagawa upang mapagkasundo ang mga kapatid. Dapat peacemaker tayo. Minsan, gusto ko rin maging peacemaker, pero mahirap din naman. Pupunta sa iyo isang kapatid, magsasalita, parang tama itong kapatid. Tapos nakausap mo naman yung kabila, parang tama rin ito, tama ito, tama ito. Pero ba't hindi sila magkasundo? Kailangan ng peacemaker. Ganon. Sinasabi ko nga minsan yung mga away sa church, kakaiba. Kakaiba. Away siya na may kinalaman sa church. Sa mundo naman, yung mga away na may kinalaman sa mga magkakapitbahay. Di ba?
May away naman sa loob ng pamilya. Iba-ibang away. Pero sa church, nakakataka. Nagkakaroon din ng away. Sabi ng isa, ay, ayoko na sa church life. Ang haba mag-share, wala na chance yung iba. Oh, ang pinag-awayan lang yung sharing. Napakahaba kasi. Ay, wala nag-share. Oh, nagkagalit din dahil walang gusto mag-share. Kaya minsan yung away natin sa church, away church yan. Kasi hindi naman madadala yan sa away sa kapitbahay. Hindi naman sasabihin sa'yo ng kapitbahay, napalitaan ko, ang haba mo daw mag-share sa meeting. Walang pakialam yung mga kapitbahay mo dyan. Yan ay away sa church. No? Ang mga bata, minsan magugulo sa loob ng eklesiya. Yan ay away sa loob ng church. Diba? So, ganyan. Pati service. Pati mga pagdadala ng pagkain. Ang dami, mga coordination, nagkakaroon ng away. Nawawala ang kapayapaan. Anong kailangan? Peacemaker. Dapat ang mga nangungunang kapatid, maging mga peacemaker. Hindi nakikipagkampi-kampi kung kani-kanino. Kaya ang church natin should be a church of peace. Pag may peace sa loob ng church, sasabihin ng buong tao sa kapaligiran ninyo, ay, kakaingit mga tao na yan. Hindi man nila sabihin yan, magkakaroon sila ng pagkaakit na ang peace na ito ay mas kikita mo dito sa grupo ng mga tao ito. Amen. Eh kung tayo mag-away-away, nakita ng kapitbahay yan. Di ba? Isang kahihiyan. Amen. Amen. Okay, so sabi niya, most believers think that it is quite high to treat others with love. Amen. The requirement of love is not as high as the requirement of peace. Nevertheless, may not have peace when we treat others with love. But he must have love in order to be at peace with others. In the church, it seems that as though the more love there is, the more there are strife and opinions. So sabi ng iba, yung daw love ang pinakamataas. Pero sabi niya, hindi. Yung peace ang pinakamataas. Sapagkat ang requirement ng peace ay mataas para mag-mirror ito sa loob ng eklesiya. Kung minsan, may love. Talagang mahal natin ang isa't isa. Pero bakit wala pa rin peace? Ibig sabihin, yung love hindi sapat para i-drive away niya o para dalhin niya yung peace sa gitna natin at i-drive away niya yung mga strife sa gitna natin. So, mataas ang requirements ng peace. Okay. So, sabi niya, bagamat may pag-ibig, meron pa rin strife at opinions. Yung mga opinions kasi nangangahulugan na walang peace eh. Kaya ganyan din yung strife. Anong dahilan? This is because people have love, but their flesh is not broken. Ayun pala. Bakit walang peace? Kasi yung laman hindi nabasag. May love nga, pero yung laman hindi nabasag, kaya walang peace. Sapagkat kung hindi nabasag ang laman, yan ay nagsasanhi para magkaroon ng alitan, tampuhan, away, siraan. Yan ay nanggagaling sa opinion. At ang opinion ay nanggagaling sa laman. Hindi natuos yung laman. They are not under the ruling of the heavens. And there is disharmony among the saints. It is not enough to merely have love. Kulang ang love. Dapat may love din, pero dapat natuos ang mga laman ng mga kapatid. Paano tinutuos? Na ipako sa krus. At nabubuhay ka sa pagkabuhay na muli. Then, mawawala na yung laman. Meron ay pag-ibig na lang. At dahil dyan, magkakaroon ng harmony sa church. At ito ang magdadala ng kapayapaan sa atin. Hindi ito yung kapayapaan na ginagawa sa ibang kongregasyon.
maghahawakan sa kamay at babatiin ng isa't isa, peace be with you. Eh, hindi mo naman kilala yan. Peace, ano bang peace sa sinasabi? Hindi mo nga kilala yan. Oh, Lord Jesus. Salamat muli, Panginoon. Nanawa magkaroon kami ng kapayapaan at maging tagapayapa kami. Tangi sa ganyang paraan lang, matatawag kami ng mga anak ng Diyos. At sa paraan na yan, mabibigyan ka namin ng kaluwalhatian. Panginoon, tulungan mo kami lumago. Paturuan mo kami, Panginoon, na ma-adjust. At tulungan mo rin kami tuusin ang aming mga laman na humahad lang sa kapayapaan, lalo na sa loob ng eklesiya. Amen.